Pero yung ano, Jael Celeste mapagpalang gabi. Gusto naman na ito. Yan, mapagpalang gabi sa lahat mga idol. Baba natin para hindi ako mahirapan mamaya. Lester Caseros, mapagpalang gabi. Shoutout sa'yo. Remy Yabot, shoutout sa'yo. Shoutout sa lahat ng mga taga Tondo, Manila. Shoutout kay Rapi Asirit. Atan Jones, mapagpalang gabi. Shoutout na rin. Kay Jael Celeste, Eli Gabo, shoutout sa'yo. Renato Lumagbas Deratas, shoutout sa inyong lahat. Meron pa si Yabot. Asan na ba yan? Wala. Wala. Nathaniel Ugnod, shoutout sa iyo. Nats Makabrinkles. Ano to? Kles? Makabrinkles. Shoutout sa iyo from Samar. Shoutout sa lahat ng mga taga Samar. So yun, mapagpalang gabi sa lahat. LNK tayo ngayon mga idol. Lihim na karunungan para sa proteksyon sa ating sarili. Mapagpalang gabi kay Trevor Balantikan. So, antayin pa natin yung iba. Sanchez Reynante, aling medalyon yung tinatanong mo. Dolph Gamboas, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi. Chester Duaini Sumilang, shoutout sa iyo at mapagpalang gabi na rin. So antayin na lang natin yung iba. At hindi pa tayo gaanong madami. So hintay-hintay lang tayo. Good evening sa lahat. Mapagpalang gabi sa inyo mga idol. So magkakaloob ako sa inyo ngayon ng mga orasyon, pangdepensa at pampaswerte.
So yun mga idol, pakishare na lang muna. Carmelo. Ito. Carmelo Das Commander, magandang hapon sa iyo. From Damayan, Lagi, New Quezon City. Kailan daw matanggap yung kanyang order na St. Benedict? Hindi ko alam kung kailan nyo matatanggap, pero iyan ay na-shipping na natin mga idol. So, hintayin nyo na lang yung hintayin na lang natin yung tawag dito, tracking number. So, isasend sa inyo mamaya ni Mrs. So, yan, dumadami na. Nasa 22 na tayo. Magandang gabi po, Commander Leon. God bless. Mula kay Richard Espanyol Sukgang. So yun, kay Tol Richard Espanyol Sukgang ng shoutout sa inyo dyan sa lahat ng mga taga-barangay Mambugan, Antipolo, Rizal. So ito mga idol, may pagkaloob ko na to nung nakaraan, pero gusto kong ipagkaloob sa inyo ulit upang sa iba ay makatulong naman. Yung bago tayo mag-start mga idol, sa lahat ng mga magpapa-family ritual at vanishing ritual, paliwanag ko lang, magkaiba po yung family ritual sa vanishing ritual. Yung vanishing ritual, iyon po ay ginagawa natin sa isang tao lamang, then o kaya tig isang tao. Pero doon po sa family ritual, iyon po ay sa bayan. So, ngayon pa lang mga idol, magpatala na kayo kay Mrs. No? Kung gusto nyo na ang buong pamilya ninyo ay laging may proteksyon, then gusto nyo rin magpabaklas ng mga sumpa. So, ang family ritual natin ay gaganapin sa Martes. Lunes pa lang, sa Lunes ang pinaka-last na tanggapan natin. Tiyak na meron na naman magsasabi dyan, pa-ritual commander. Kung kailan nagre-ritual kami, nakaupo, na alam ninyong walang bumabasa, naka-live lang, magpapa-ritual, papasabay. So, hindi po ganun. Kasi yan ay may proseso. No? Hindi po tayo nagmamagic. Kaya, paalala ko pa lamang, Monday, ang last na tanggapan natin ng patalaan. Then, sa mga magpaparebuelta, first Friday ang gaganapin, so kailangan Huwebes ang last na tanggapan natin. Kung hanggat maaari sa ngayon, magpatala na kayo kasi hindi ko na ho tatanggapin yan sa susunod kung kayo magpapatala ng late. Handaan po natin, hindi po tayo nagmamagic. Hal, pengi akong lighter na, ballpen na ballpen na malinaw, makapal sumulat. So, Danny Ochea Dorola, shoutout sa iyo from Vietnam. Jundi Lagurin,
mapagpalang gabi din sa'yo. Kay Saik Nasuwa, mapagpalang gabi sa'yo. Shoutout na rin sa'yo. Mark Rubiso, Bantayan, mapagpalang gabi. Maestro, nais ko po sanang magpa-karga ng kabal. Saan po kayo matatagpuan? Saan ako matatagpuan? I-click ninyo yung account ko. Then magbasa po kayo. Malalaman nyo po kung saan. Pag-click nyo sa account ko, nandyan ang address eh. Nandyan na rin ang cellphone number. So, ang dami pa rin nagtatanong ng address sa atin. Nagbabasa po ba kayo? Nagtataka ako, ang dami nagtatanong ng address ko. Samantalang, ayan o, pag clinic ninyo, hindi naman po siguro kayo bulag. Ayan mga idol oh. Ang laki-laki, di ba? May cellphone number pa yan, kompleto na yan. Eh pag hindi nyo pa natagpuan yan, ewan ko na lang. Tignan mo kung ano. Pag nag-post ako kung minsan, nandyan na yung price. Halimbawa, nag-post ako ng limusan. Nakalagay na yung price. Kung saan, kung para saan gagamitin. Tatanong pa rin nila, saan gamit yan bro? Magkano bro? So, di ba parang ano? Parang alien lang. Nandyan na nga yung price, uulitin pa. So, kuminsan po, matuto po tayo magbasa. Hindi yung ano lang tayo ng ano, tanong tayo ng tanong. Kaya kung bakit kuminsan di ko kayo sinasagot. Tapos meron pong magtatanong sa comment box. Napakasimple lang eh. Commander, paano po mag-order? Siyempre, unang-una, kailangan makausap nyo ako. At kailangan makausap ko din kayo. So, paano yung gagawin natin? Doon po ba tayo sa comment box mag-uusap? O kailangan natin mag-usap ng sarilinan sa PM? Di po ba? Alangan naman doon tayo magtatawaran sa comment box. Ginawa na nating tiyanggian yung ano. Ginawa natin palengke yung account ko. Kung gusto nyong mag-order, wag na kayong magtanong. Mag-PM kayo, tsaka kayong magtanong doon. Diba? Kung magtatanong kayo na magtatanong doon sa comment box, hindi ko din sasagutin yan. Kasi ang linaw-linaw po nakalagay PM. Kung di po nyo naintindihan ng PM, private message po yun. Kung di pa rin nyo naintindihan, mag-message kayo sa messenger. So, ganun po yung kadali. Katanrihan nyo, mapagpalang gabi sa'yo ng Katanawan, Quezon. So, yun. Salamat sa inyo, Brad Katan, at kay at doon sa dalawa nating mga member. So, galing kami dyan. At ako'y may, kumbaga sa ano, jet lag pa. Ilang araw na akong nandito sa bahay. Pangalawang araw ko na to. Pero hilo pa rin ako. Kasi yung daanan, paliko-liko, bituka ng manok. So, binilisan ko yung pag-uwi. Siguro mga 4.5 hours lang kami sa biyahe. Dahil gabi at kakaunti lang yung sasakyan, so pinalipad ko na yung sasakyan. Magmula dyan sa inyo, sa Katanawan hanggang dito sa amin, ay hinataw ko na kasi sobrang pagod ko na. Dahil pagdating dyan, naghunt tayo ng bonsai materials. Then, pag uwi dito, pag lumipat tayo ng pwesto, naghunt naman tayo ng mga mutya. So talagang grabeng pagod. Hindi biro-biro yung pumunta sa lugar ninyo. So, hindi ko na-expect na ganun talaga kayo kasisipag mag-aral, no? Magmula Katanawan, Quezon hanggang dito, bumabiyahe kayo para lang matuto at makapag-aral, no? Lalo na dumalo ng mga activities ng hunter. So, ayun, saludo ako sa inyo, no? Sa inyong tatlo na mga taga dyan, na taga Katanawan, Quezon, na pumupunta rito para lang dumalo
ng ating pag-aaral o pagtatahas. O bro, dahil sa bilis, 3 beses yata kami muntikang madisgrasya. Pero hindi, alam ko naman hindi pa hintulutan ng Diyos yun. Gumewang-gewang yung sasakyan namin dun sa may highway dahil umovertake ako dun sa mabagal na truck. Hindi ako pinagbigyan nung kasalubong ko. Pinilit kong ibalik sa linya, pero pinilit kong lagpasan yung truck. Two-way line. So hindi... Hey, sumabay ka pa sa live So yun, two-way line. Liit lang yung daanan. So, sa mga ganun, medyo mahirap umovertake pero ang bagal kasi ng truck. Then, alam mo naman yung sasakyan. Bukod sa 4x4, may switch din. Ang kagandahan dyan, may turbo. So, pwede kang mag-switch ng turbo kung talagang kinakapos ka. Pero kung walang turbo yun, siguro sa pool kami, mag-asawa. Pagbalik ko sa dating linya ko, yung sa inovertikan ko, pinilit kong ipasok. Gumewang-gewang yung sasakyan. Pero dahil nga malambot yung manubela ko, madali naman siyang madali siyang kontrolin. Ganyan, alam naman natin na tayo iniingatan. Doble ingat din ako, hindi ako mahilig umovertake, pero kuminsan kung kinakailangan, kailangan natin umovertake, lalo na kung mabagal yung sasakyan. So, yun, 2 beses. Meron pa dun sa may... hindi ko alam kung anong mga lugar yung gabi na yun May tumawid na aso. Bigla akong apak ng preno, umekis yung hulihan. So, yun. Grabe yung travel. Roel Arpon, mapagpalang gabi. Shoutout sa'yo from Negros Oriental. Roel Arpon, Negros Oriental. Yung Kalapan po ba, Oriental o Occidental? Kasi nasa Kalapan kami, 2nd week of September. So, ipon-ipon muna kami ng pera na naman, pambayad ng sa barko, back and forth din gasolina. So, meron kasi tayo doon gaganapin na gamutan. Kinakabahan daw siya magtanong, baka mabash. Bakit ka naman nila ibabash? Yung mga binabash lang naman nila dito, yung mga balasubash. No, yung mga tanong na hindi naman angkop. Idol, mapagpalang gabi, idol. Palmas po ako ng kawayan na libon. Salamat po. JR Soralta, Monchil. Sabi ko nga kung kayo ililimos ng mga gamit, mag-PM na kayo agad, hindi dito. Tapos kung minsan nagko-comment kayo dyan, hindi naman kayo nag-PPM. So pag hindi nag-PM sa akin, hindi naman ako ang mag-PPM din sa inyo kung maglilimos kayo sa akin ng mga gamit. Kasi parang ang dating nun hinahabol ko na bumili kayo sa akin. Kung talagang desidido kayo, kayo yung mag-PM sa akin. Magandang gabi kay Ishay ng Laguna. So, saan ka po sa Laguna, ma'am? Mapagpalang gabi kay John Leo Monteveros ng Caliboclan. Samson Basa, mapagpalang gabi sa inyo. So, yun, shoutout sa inyo sa lahat sa mga binanggit ko. Naka-timing talaga ako sa live mo, Commander. So, yun, salamat Roel Arpon sa laging pag-aabang. So, meron tayong 46 viewers. Yun, pwede na tayo mag-start. Pero mga idol, isusulat ko kasi ang aklat na natin ay 5 vocales. Ayan, tomo 1. So mga idol, ang 5 vocales ay isa sa pinakamahirap na basahin kagaya ng A, E, I, O, U. So ang basa doon ay AWU, no? Ipinaliwanag ko na sa inyo. Ito mga idol, hindi ito gawa-gawa o katang-isip lamang. Ito ay naaayon sa pagbabasa sa lihim na karunungan. Naipaliwanag ko na to dati, yung iba rito na ipagkalob ko na sa inyo. So, ipagkakalob ko ulit dahil hindi lahat kayo nakakakopya. Diosdado G. Patulan. So, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi.
Mikael Ando, mapagpalang gabi, shoutout sa iyo. Loyola Rose, shoutout sa iyo, ma'am. Pangasinan ka, Loyola Rose, ano, from Pangasinan. Jeffrey Pasno ng Mindoro. So, shoutout sa iyo, Jeffrey Pasno. Bakit kailangan kong isulat, mga idol? Kasi hindi lahat kayo ay nakakabasa ng 5 vocalist. Baka mamaya screenshot nyo, papahirapan nyo pa akong mag-explain. So, paano explain? Kagaya ng 5 letra ng A, I, O, U. So, paano yung basahin? Ang basa po doon ay AU. So, ang A, I, O, U ay Diyos na tinatawag ng mga aso. Pero hindi lang Diyos ng aso kasi nag-iisa lang ang Diyos. Ang mga aso kasi ay nilalang din yan ng Diyos. So lahat yan may katawagan. Maging ang manok. Maalala ko lang, mula kay Katan Ray Jaime, so nakipagtalo siya sa kanyang biyanan na napagkabalan siyang siraulo dahil sa aking kapaliwanagan sa aral ng AIIOU. So, gusto ko lang linawin sa inyo, lalo na sa mga nanonood, ang AIIOU ay may basag yan, no? Pababa, may basag yan. Bawat isang titik o letra niyan ay merong kahulugan. So, sa bawat kahulugan niyan, yun yung basag ng lihim na pangalan ng Diyos na ipinagkaloob naman sa atin sa lupa. So, bakit natin masasabi? Siguro isipin nyo, baliw na to si Commander, pati aso tumatawag sa Diyos. So, ikagugulat ninyo ang mga bawat salita na inilihim, ngunit gusto kong ihayag sa inyo, gusto kong ipaalam sa inyo na huwag nyong gawing biro ang mga pagsasalita o pagbabanggit ng lihim na pangalan ng Diyos. So mababasa natin sa lihim na karunungan na ang AIIOU ay kahulugan ng pangalan ng Diyos mula sa 1101 na pangalan na ibinaba niya sa lupa ay isa yung alulun ng aso sa kanyang mga pangalan. So ganito yun, mga idol. Ang AIIOU ay kahulugan ng AU. So yung AU, iyon po ang Diyos na tinatawag ng mga aso kapag sila ay natatakot. So yun nga, sabi ko nga po sa inyo, explanation. Kay Katan Jaime, so sa member ko, dahil nga po ito yung mga aral, no? Mga aral sila sa, may sarili kaming doktrina. So kung lahat naman po may doktrina, lahat ng reliyon. Ngunit sa grupo po namin, may sariling doktrina o aral. May mga ipinagbabawal kainin, may mga ipinagbabawal na gawin. So, ganun din po sa amin, may mga bawal din. So, ito, dahil nga po nabanggit ko sa inyo, ito ay 5 vocalist at ito ay binubuo ng 5 letra na AIIOU. So, kapag ang aso ay umaalulon, hindi kahulugan na may mamamatay. Hindi po yun ang kahulugan. Natataon lamang na merong malubhang karamdaman, kaya sila ay namamatay dahil sila ay sinusundo ng masamang espiritu. So tatandaan po natin, kapag ang aso ay umalulon, merong dinadalaw. Hindi lamang po sinusundo, dinadalaw. Tandaan natin, ang alulon ng aso ay hindi ibig sabihin malas o nakamamatay. Dahil yung alulon na yan ay pangalan ng Diyos. Nakakakilabot man ang alulon ng aso dahil nabuo na sa ating isipan na sinasabi ng mga matanda o mga pamahiin na kapag umalulon ng aso may mamamatay. 50%, 50% totoong may mamamatay, 50% wala. So ibig sabihin po niya, kapag umalulon ng aso merong may malubhang karamdaman, kung hindi inaaswang, iyan ay binibisita ng mga masasamang elemento, no, mga idol, yun po yung kahulugan doon, binibisita ng mga masamang elemento. Then, yun, sabi ni Nathaniel, nagbibigay ng warning. No? Ibig sabihin, ipinapaalam ng aso sa kanino man
na meron siyang nakikita at siya ay tumatawag sa lihim na pangalan na alam nilang banggitin. So, yun yung pangalan ng Diyos na ay AEIOO na kapag binasa mo, ay ginamit mo ang mantrams, no? Bakit napunta sa AWU? Iyon po ay mantrams na ang tamang pagbigkas ay AWU. Yan, ang dami nagtatanong sa akin yan, AEIOO. No? Tapos, eto. Ano daw ang basa nito? So, ang tamang pagbasa po nito, explanation lang yan, kayo na bahala magbaliktad. Doon natin mamaya pag nagsulat na ako ng Latin ng mga orasyon doon sa likod, no? Ang basa dito ay Iyoba. So yung letter U ay magiging victory. Kaya Iyoba. So yan po ang tamang pagbigkas sa pangalan ng Diyos na si Jehovah. So saan nanggaling yung salitang Jehovah? So, yung letter J, iyan po ay hindi angkop na gamitin sapagkat sa Greek at Hebreo ay hindi po gumagamit ng J. Ang J ay nagiging I, minsan nagiging Y, minsan naman nagiging H. Tandaan po natin, E-Y-H. Yan ang meaning ng letter J. So, yung letter U, naghihimala sa dalawang letra. Pwedeng gamitin natin na victory, pwede naman natin gamitin na W. So, yung sinasabi nila, hindi daw pwedeng maging W. Pwede po. Explanation lang nga po eh. So, eto Tagalog ang gagawin ko. Iyo, ba. Then, eto naman AEIOO ay AWU. Ako rin mga idol, nalilito kung paano naging AWU, dapat AYU. AYU ang basa dito. O kaya naman, papalitan natin, gagawin nating Ayob. Diba? So, pero, yun po yung explanation na tamang pagbigkas dito, dahil nga po ito ay Latin, so walang imposible. So, ito yung mga idol, yung tamang pagbigkas, para hindi kayo nalilito. So, ang Iyoba ay Iyoba. Pero victory yan mga idol Tagalog kasi kaya Y yung ginawa ko. Iyoba. Then, AEIOO ay AWU. Letter U yung huli. No? Di ba dapat AWU? Ayu. Yan yung tamang pagbigkas dyan. Ayu. Pero, dahil nga yan ay in-explain na ng karaniwan sa akin, siyempre, mas paniniwalaan ko yung tama na pagtuturo ng mga matatanda kaysa sa aking pag-iintindi. So, ang tamang pagbigkas dyan ay AWU. So, yun mga idol, explanation yan. Then, kung kayo magtatanong sa akin kung ano basa sa ganyan, ano basa sa ganito, eh, hindi po yun yung topic natin. No? Sa 5 letra, maraming nalilito dyan. So, ano pa yung isang explanation sa pangalan ng Diyos na sila lang ang nakakabigkas, sila lang ang nakakakilala. So, meron tayong mababasa sa talata ng Biblia at inilihim daw sa bibig ng mga sanggol ang pangalang sukat na ikaliligtas. So, explanation, Oha. At ito daw pangalan na to ay hindi mababago kailanman. So, kung ating uungkatin, napakalalim ng salitang tanong lang po, Commander, ang Iyoba ay pwede bang basahin pa isa-isa? Hindi, Lods. Dahil kapag binasa mo yan pa isa-isa, dapat basagin mo. So, ano yung tinatawag na basag? Ano ba ang basag ng I? Ano ba ang basag ng I? Ano basag ng O? Anong basag ng U? Anong basag ng A? So, bawat isa yan may isang basag at mayroong kahulugan. Parang Satur, Arepo, Tenet, Oper, Rotas. Yung Satur, di ba? S, Satur, A, Arepo, T, Tenet, O, Opera, then Rotas. No? Yung R.
So, yun po ay tinatawag na basag o kahulugan. Then, ganyan din po yung A, I, I, O, U. So, ngayon mga Lods, no, mga idol, in-explain ko na ng maayos sa inyo. So, ito, mamaya na magtanong, ano naman ang pangalang inilihim sa mga pantas na matatalino, ngunit naririnig natin sa mga sanggol na pinasususo. So, ano ibig sabihin nun? Ang pangalang Oha. So, ang pangalang Oha ay, kaninong pangalan po ba ito? Ito ay pangalan ng Diyos na si Oha, no? Anak kung tawagin. No, kahulugan ng Oha ay anak. So, parang siya ay Diyos. Ang kahulugan nito sa lihim na karunungan, Diyos na kumakalinga sa mga anak o dun sa mga bata. Kung mapapansin ninyo, sinabi rin sa talata ng Biblia na pangalang hindi napapalitan kailanman. So, kapag pumunta ka sa China, ang iyak ng bata ay Oha. Pag pumunta ka sa Espanya, ang iyak ng bata ay Oha. Sa Greek o sa aman sa sulok ng mundo, iisa lang ang iyak ng bata, Oha. No? So, yung bata kapag nagugutom, ang tinatawag niya, yung kilala niyang Diyos na naglalang sa kanya, ang pangalan ay Oha. So, iyan ay hindi kwento-kwento o nasa lihim na karunungan lang, nasa Biblia yan. So, yung pangalang Oha ay matatagpuan sa Biblia din. Kaya lang, ang letra niya ay O-H-J-A-H. O-Ha. So, parang ha. Yung pronunciation doon, yung tunog, ha. Parang dinugtong yung O doon sa J-A-H na kahulugan ng ha na hininga. So, iba po yung Diyos ng hininga, siya ay si ha. No? Yun po kasi yung tunog ng ng hininga natin kapag nagbuntong hininga ka. Ha. So, inilabas mo yung hangin sa katawan mo. Yun naman, ang Diyos na si ha, na Diyos ng buhay o hangin, ay matatagpuan natin sa Genesis. At nilalang ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng alikabok at hiningahan niya ang butas ng ilong upang maging kaluluwa na may buhay. So ano yung tunog ng kanyang hininga? Nung hiningahan niya ang butas ng ilong ng tao? Yung ha. O tinatawag na hook, abha, hikaak sa kanyang basag. So ito naman mga idol, yung tinatawag naman na Oha ay kailanman ay hindi nababago saan man dako sa sulok ng mundo. So, yun po ay nasa talata din ng Biblia, yung dalawang binanggit ko sa inyo. So, yung iba na mga pangalan ng Diyos ay hindi na natin matatagpuan sa Biblia sapagkat ang Biblia ay binawasan at itinago ang lihim na karunungan. So, shoutout sa ating 61 viewers. Then, Trespico Roma Agimat, mapagpalang gabi din sa iyo. Magandang gabi kay Ronaldo Salvador Roma. So sa lahat ng nanonood sa atin, mapagpalang gabi sa inyo. Then yun mga idol, ipagkakalob ko na sa inyo yung mga orasyon. So, hindi ko na isusulat. Shortcut na tayo mga idol. So ang sabi dito, paghingi ng grasya. Then kung meron kayo dyan panulat, magsulat na po kayo. Sabayan nyo po dito. Kasi mahihirapan po kayo na dahil yung iba putol, hindi ko na ipapakita. Dahil yung ibang karugtong, nasa likod. Then yung iba naman dito ay hindi nakarugtong na itong ina-explain ko. So makokopya nyo yung iba pa. Kasi limitado yung pinagkakalob ko. So ito, unang explain ko sa inyo, ang pamamarang ito ay ginagamit sa loob ng pamamahay at ito po ay isinusulat sa papel. So ang nakalagay lang po dito, bigkasin mo sa bawat sulok o bawat kanto ng iyong bahay, sa mga haligi ng bahay mo. Pero mas okay kung isusulat ninyo ito sa papel at ididikit ninyo sa inyong bahay, upang hindi lumipat o dumaiti ang apoy sa iyong bahay. So marami na po ito. May taga-Pasig, may taga-Tondo na nasunog yung bahay ng kapitbahay niya, no, katabing bahay, pero yung apoy, sinunog yung lahat ng katabi, papunta ron, pero yung bahay niya papunta dito sa kanan ay hindi dumaiti yung apoy. So ito ay subok na, ito ay tested na. Ang kulang na lang ay pag-iingat ninyo at yung inyong paggamit ay ituturo ko naman sa inyo.
Bigkasin o usalin ang orasyong ito sa apat na sulok ng iyong bahay. So, yun nga yung sinabi natin. No? Sinasabi dito na binibigkas lang. At isunod, bigkasin ang pinaka-susi. So, pagka sinabing bigkasin, 3 ulit mong bibigkasin. Then, ang gawin mo, isulat mo ng 4 na beses sa papel, kasama yung susi, then idikit mo sa dingding ng bahay mo. Pagkadikit mo, doon mo na basahin. 3 ulit, ang susi ay 1 beses lang. Ito ay kontra sa apoy o sa sunog. So, nakalagay dito, hup haum, hulihum, sabtisihis, itsub agla. So, 3 beses itong bibigkasin, ano? Then, next mo yung susi. Sabi dito, Magneo Acbeus Roodae Salvame. So, yun na yung susi. So, yun mga idol, kopyahin nyo na muna to, then punta tayo sa next. Screenshot nyo. Mahaba ah. Huwag niyong kokopya yung nasa taas kasi may karugtong yan dun sa kabila. Yung kabila niyan ay hindi nyo masusundan. Ayan, mas malinaw. Okay? Kung hindi nyo pa nasundan, mga idol, hindi nyo na screenshot, ulitin nyo na lang yung video, i-replay nyo. Shoutout nga pala sa lahat ng mga manonood din sa atin mamaya kapag in-upload ko na to sa ating YouTube channel. Mapagpalang gabi sa inyo sa lahat ng ating subscriber. So, tumataas na naman po yung ating subscriber. No? Marami na naman po kasing lugar na napuntahan ko na nagtanong ng aking YouTube channel. So, yun mga idol, pasuporta na lang sa mga hindi pa nakakapag-subscribe o sa mga kaibigan ninyo. Pakishare po yung aking YouTube channel para mas tumaas pa. So, yun, siguro talagang mahirap abutin yung 100k talaga na followers, subscriber. Mahirap abutin. Kaya, okay lang kung hanggang saan lang ang kayanin. Pakisuportahan na lang na i-share yung ating YouTube channel para bilang katuruan din na parang isinare nyo rin yung karunungan, no? Hindi tayo naging makasarili. So, yun lang naman yung akin kung bakit ko sa inyo pinapashare at pinapadagdagan yung ating subscriber. Kasi unang-una, sayang yung mga kasasalita-salita natin dito at pagtuturo kung hindi naman matututunan din ng iba pang gustong matuto. So, makakatulong kayo dun sa mga tao na naliligaw ng aral, naliligaw ng landas doon sa pag-aaral sa lihim na karunungan. So, ang tanging magagawa po ninyo ay pwede nyo po silang hingkayatin na manood ng ating YouTube channel para na susubaybayan nila at naaaral nila ng tama ang mga dapat aralin sa lihim na karunungan. So, ibig sabihin, no, na i-share ninyo, bukod sa akin, nakakapagbigay ng aral, kapag yan ay sinare ninyo, para na rin kayong nag-share ng aral sa iba. So, yun po yung kagandahan ng mga lods, mga idol. Hindi po subscriber ang pinaka-ano natin dyan. Ang pinaka-gusto natin dyan. Ang gusto natin, yung mga mali na katuruan o yung mga mali na aral ay maiwaksi o mawala, mapalitan ng mga bagong aral na may katotohanan at may katuturan. Kaysa naman sulat ka ng sulat, pudpud na yung kamay mo kasusulat, aral ka ng aral, yung inaaral mo naman pala ay mali at ikapapahamak ng ating katawan, ng ating spiritual. So, saan tayo mapupunta niyan? So, ito kung ipinagkaloob natin yung tungkol sa bahay. Red, mga pasaway kayo kung kailan tayo magla-live, ha? Paghingi naman ng grasya. So, balance po. No? Lagi kong tinuturo sa inyo. Kung kayo mayroong mga proteksyon, so kailangan nyo rin ng pambalanse, ng pampaswerte, o pag hihingi kayo ng grasya sa kaitaasan, so, hindi lang basta hiling. Isingit ninyo to, yung pamamaraan nito. Sabi dito, paghingi ng grasya. So, na-screenshot nyo naman. Ito yung karugtong, number 25. 24 yung kinopya nyo kanina. Paghingi ng grasya, isang Ama namin at isang Aba Ginoong Maria. Then sa likod, nakalagay isang sumasampalataya.
O Diyos Yahweh Jere ang nagkaloob ng mga grasya. So yun, ang tagapagkaloob ng grasya na dapat nating tawagin ay ang Diyos Yahweh El Jere. So meron pong tayong naririnig na Diyos Yahweh El Shaddai, Diyos Yahweh El Rapa. So hindi po yung mga yon, hindi si El Shaddai, hindi si Rapa ang dapat yung tawagin kapag pagdating sa grasya. Kasi bawat pangalan ng Diyos may tamang kagamitan o tamang pangalan na dapat nyong tawagin. No? Kaya ang dapat nyong tawagin kapag kayo ay hihingi ng grasya o swerte, o Diyos Yahweh El Jere ang nagkaloob ng mga grasya, nawa kami iyong kalingain at sa iyong grasya ay pasaganahin, ipagkaloob ang mga tulong sa pera, salapi, pagkain at inumin, at sa mga gastusin at mabayaran man din. So, tinutukoy na inumin dito, hindi po alak. Baka kayo manghingi ng alak. No? Kinokorek ko po dyan sa mga sunog baga dyan. Hindi po dito tinutukoy yung alak. Isunod ang salitang glumikom ng 108 times. So, kailangan nyo ng mantra beads. Ito yung mantra beads. 54 ang ginawa ko. So, kalahati. O kaya mga idol, kung hindi kayo makagawa dito, mag-ipon na lang kayo ng maliliit na bato. Kung doon nga sa inyong pagbibinggo, nakakaipon kayo ng mga maliliit na bato pantantos kumbaga. So, mag-ipon kayo ng 108 para pag nagdadasal kayo, pag natapos nyong banggitin, itinutulak ninyo palayo. So, itumpok nyo sa harap nyo, then itutulak mo palayo bawat banggit mo. So, ang gabanggitin ninyo ay glumikum. So, ito naman ang paggamit ng mantra beads, ang tamang paghawak. Nandito sa pinakagitnang daliri. Then, ilagay ninyo dito. Yan. Ang tamang paghawak. So, ito ay pinakabuntot, palatandaan. So, dito ako mag-start sa green. Then, glumikum. 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 So, di ba ang bilis? Ginaganyan mo lang yung kamay mo habang binabanggit mo. So, pwedeng nagsasalita tayo pero nasa isip natin yung binabanggit natin. So, depende sa inyo kung kaya nyong gawin yun. Ako, nasanay na po kasi. So, yung glumikum ay nababanggit ko sa isip habang ako ay nagsasalita. No? O may ine-explain. Kaya kahit na may kausap kayo, kung binabanggit nyo, kayo ay nagmamantrams, no? Binabanggit nyo yung glumikum, ay patuloy po yan na nasa isip ninyo na binabanggit ninyo. Medyo magulo lang kasi hindi nyo ganong maintindihan yung sinasabi ng kaharap mo. Kung minsan hihinto ako, ano yun ulit? So, habang nagmamantrams ako, ganun po yung aking ginagawa. So, iyon ay ginagamit sa mantra ng Satur, pero dito hindi po pwede. Kasi dito, kailangan yung pumokus sa inyong ginagawa dahil meron itong Ama Namin, may Aba Ginoong Maria, may sumasampalataya. Then, isusunod nyo yung 108 ng glumikum. So, ito po yung karugtong, yung kanina. Ito po yung karugtong. So, then, total, screenshot nyo rin naman to. Isunod ko naman yung sa ilalim. Proteksyon sa pamilya. Kung gusto ninyo, nais ninyo ng proteksyon sa inyong pamilya, ay isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, isang sumasampalataya. So, yung proteksyon, doon sa ritual, ibang pamamaraan po yun. Ritual po yun. Ito naman, ginagawa araw-araw. Bago ka umalis ng bahay o pagkagising mo, ginagawa ito. Sabi dito, isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang sumasampalataya. So, yun po yung inyong gagawin bago po kayo umalis ng bahay o pagkagising, pwede nyo nang gawin ito. O Diyos Adonai, ako po ay maligtas sa lahat kong mga lakad at maiwas ako sa mga kapanganiban. Amen. So, ayun. Meron pa dito. May mantra din pala to. Isunod ang Jek Tembrum. Jek Tembrum. So, yun. Screenshot nyo na muna mga idol. Total, na-explain ko naman to pareho. Then, yung karugtong sa likod, mamaya na lang. Pagtapos nyo na screenshot. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, okay. Then, yung sa likod naman, ito naman mga idol.
Sabi ng Diyos, Adonai, ako po ay maligtas sa lahat kong mga lakad at maiwas ako sa mga kapanganiban. Amen. Sunod ang salitang Jektenbrum. Jektenbrum 108 times. Yung mga Lods. Mantra 108. Okay? So yun, ilan na napagkaloob natin? 3 na. 3 na. Pampalayo ng kaaway. Then, diretso natin sa pangontra ng mangkukulam. So, sa pampalayo ng kaaway, may kulang siya. Datur. So, isulat nyo na lang yung karugtong. Hindi ko na ipapakita kasi madadama yung iba eh. Pwede. Andito rin kasi yung pangontra sa aswang eh. Okay, pwede mga idol. Pampalayo ng kaaway. Kung may makatagpong kaaway, ay usalin ito sa sarili. So ito inuusal lang sa sarili kapag may nakakaaway kayo. Jesus Deus, Gaison Igugum. Jesus Deus, kung Bisaya kayo, okay lang Gaison. Kasi mga Bisaya, kung minsan pagka nagbabanggit sila, mahilig sila sa ay. So okay lang na Gaison, okay lang na Gaison. Bakit okay lang? Yung letter I po kasi sinasabi ko sa inyo nagiging buhay, naghihimalayan. Kaya okay lang na ito ay babanggitin ninyong Gaison, no? Langgam Lexi. So ayan, nanonood sila. Arnel Missionaries Tayupon. So, Jesus Deus Gaison Igugum. At saka umihip sa harap ng kaaway. So, yun, sabi dito, kung may makatagpong kaaway ay usalin ito sa sarili at saka umihip sa harap ng kaaway. So, bahala na kung ano mangyari dun sa kaaway ninyo. Kung mahilo yun, sumakit yung tiyan, bahala sila dun. Hindi po ito tigal po. Ito po ay pangontra sa kaaway ninyo. O baka mamaya bumait, di ba? Depende yan sa inyong gagawin. Then, kontra mangkukulam. So, para makontra nyo yung mangkukulam at yung pangkukulam na ginagawa sa inyo, so sabayan nyo sila kung may nararamdaman kayo. Paano kayo nakipagsabayan? Isang ama namin, isang abaginong Maria, isang sumasampalataya. Isunod ang mormortum, mortiatum. So, 7 times ninyo tong uusalin. Then, isunod ninyo ang susi na solen saam datur. Solen saam datur. So, yun po yung susi. After 7 times, ang susi ay binabanggit lang ng isang beses. Then, kapag nabanggit yung susi, ibuga ninyo sa inyong dibdib. So, dito walang explanation na ganun. Pero, yun po yung mga lihim niyan. Hindi kasi, minsan tinatamad na ang mga lumilikha ng libro. Pero kung pag-protection sa sarili, tandaan po natin mas okay ang may ihip. Etong tinatawag na kontra sa mangkukulam, ito po ay bukod sa pangontra, poder na po ito. Nako, mantra 108 po pala tong susi niya. Isunod ang solen saam datur. So, hindi pa pala. Ulitin natin mga idol. Mali. Ama namin na Baginoong Maria, isang sumasampalataya. Isunod ang mormulum, mormutum, morkiatum. Then, 7 times, no? After 7 times, isusunod nyo na yung mantra. Solen saam datur. Then, solen saam datur, 108 times po ninyo itong babanggitin. Solen saam datur, 108 times. Then, iihip mo sa isang basong tubig at inumin ito. So, pwede rin ibugan mo nyo lang kung gusto mo yung shortcut. Pero kung gusto mo na ibuga sa tubig, hindi ka pa sanay sa binubuga sa dibdib, sa tubig, then iinumin mo, mawawala ang epekto ng ginawa ng mangkukulam sa iyo. So, yun po yun.
Okay, screenshot nyo na mga idol. Etong nasa taas, itong number 33, ito ay pangontra sa kaaway. Ito na nga yung ibubulong sa harap ng kaaway. So, malinaw po ba? Parang malabo ah. Nalalabuan ako mga lods. Comment kayo kung malinaw. Try natin walang ilaw. Mas malabo. May mga ganito talagang mga orasyon na parang ang hirap-hirap anuhin. Labo daw, labo. Ang labo, hindi naman pwedeng... Dali, punasan natin yung ating ano. Bakit ka lumabo? Ayaw yata eh. O yan mga lods, kung kaya na, kopyahin na, screenshot nyo na. Okay. Then, ang karugtong ay ito. Screenshot nyo na rin ang buo. Kasi tuturo ko rin naman sa inyo yung karugtong yan eh. Kontra sa aswang. Okay, na-screenshot nyo na ba? Nangangalay na ako mga lods. So yun, balik tayo. Nawala. Lalong dumilim. Kaya pala dumilim. May ilaw naman dito. Bakit ka nawala? Anong problema? At nawala ka? Lumabo mga lods, no? May lips naman. Try natin sa effect kasi may effect kung minsan na nakakapagpalinaw eh. Try lang natin mga lods. Putulin ko muna saglit yung... Yan, luminaw po ba? Lumabo. May makeup naman ako. Ano ba yan? Balik natin dun sa normal. Kasi kung minsan pag nilagyan ng effect, lumilinaw. Yun. Okay na yan. Pwede na natin pagtsagaan yan mga lods. So yung kanina ni-screenshot ninyo kontra sa aswang. Last na po ito, kontra sa aswang. Kung nakakain ng pagkain mula sa isang aswang, ito ay pag-alis ng bisa ng pagkain na ginamit sa iyo ng aswang. So kung inaalala po ninyo, may ginamot kami sa Mindoro. So ito yung isa sa sinulat ko na inilagay ko sa isang basong tubig at ipinainom ko dun sa aso na sumuka ng mutya ng aswang na pinagati-hatian namin. Kasi yung mutya po ng aswang, pag nakuha ninyo yun, huwag nyo lulunukin. Magiging aswang din talaga kayo. Ang gawin nyo dun, pag-hati-hatian nyo, ilagay nyo sa langis. Kapag ito ay napakabisang panggamot sa mga sugat, sa mga dalis, sa mga kati-kati o anumang uri ng infeksyon. So napakagaling ng bisa niyan. Kasi ang mga aswang, mga idol, kung hindi nyo pa nalalaman, ito ay kapag nasugatan, kapag nadilaan niya yung parte sa bahagi ng kanyang katawan na merong sugat, ay agad-agad na gumagaling. So, yun po yung... So, ito sabi, kung nakakain ng pagkain mula sa isang aswang, ito ang pag-alis sa bisa ng pagkain na ginamit sa iyo ng aswang. Maganda ng isang baso, lagyan ng pinigaang kalamansi, 7 piraso ng kalamansi, at 1 kutsara ng suka. Then, lagyan ito ng binditadong tubig. Magdasal ng 1 umanamin, 1 Abaginong Maria, then 1 sumasampalataya. So, na-screenshot nyo na to. Kasama to dun sa pina-screenshot ko kanina. Sunod ang orasyong ito. Batura, Peraya, Pekkatora. So, doubles ito Pekkatora. Barnabal, Daradar, 7 times. Then, after 7 times, iihip sa 1 basong tubig, then isunod mo ang orasyong Makak Bigituum 108 times. Saka ihip ito sa baso ulit kung matapos mo yung 108 times.
Ipainom sa napakain ng aswang ang kalahating baso nito at ang kalahati ay ihalo sa tubig na ipampapaligo ng napakain. So napaka-importante nito mga lods, bihira kung maglabas nito. Kasi sabi ko nga sa inyo, pataas ng pataas yung aral, kailangan ng pataas din ang nalalaman ninyo. Lalabas ang anumang material na hayop tulad ng sisiw, insekto, etc. na may kinalaman sa pagsasali ng pagkaaswang isang tao kung mayroon nito. So, ibig sabihin, ito ay maging yung mutya ng aswang ay mawawala. So, yun mga idol, kopya nyo na. Ito yung last part ng ating lihim na karunungan ngayon gabi. Yan, screenshot ko na. Okay? Kung okay na, so yun. Yun yung huling yugto ng ating pagtuturo ng lihim na karunungan ngayong gabi. Sana ay nasundan ninyo. At kung hindi nyo nasundan, hindi nyo na screenshot na maayos, ulitin nyo yung video. Pag naulit nyo yung video, then, ayun, mapagpalang gabi kay Merlita Samson. Shoutout sa iyo, Ma'am Merlita. Shoutout sa inyo. At doon sa mga may order, mag-PM na kayo kay Mrs. na ipadala na po yung inyong mga order. Then doon sa mga taga-ibang bansa, alam naman po ninyo na meron lang tayong inaayos sa ngayon dahil napakahirap po magpadala sa ibang bansa. Pero nakakita na tayo ng tao, nakakausapin, no? Siguro, ito yung sagot na sa dasal namin na makilala kami doon sa loob na pagpapadalhan. So, iyon, medyo hindi na mahirap. Madali na magpadala sa ngayon. Kaya sa mga nasa ibang bansa na nag-order sa amin, antay-antay nyo lang po. At kapag okay na yung taong kinausap namin, so dire-diretso na yung ating transaction. So, yung iba ginagawa na lang, ipinadadala na lang doon sa mga kamag-anak. Then yung bayad doon sa shipping fee, na malaki kasi yung shipping fee, ginagawa namin, pinapalitan na lang namin ng mga gamit para yung shipping fee ay hindi masayang yung kanilang pinadala. No? So, yung gano'n lang ginagawa namin mga lods sa ngayon. Then yun, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Sana ay may lubos na aral kayong natutunan at nakadagdag na naman sa inyong kaalaman. At doon pa sa hindi po mga nakakapag-subscribe pa sa isang bagong YouTube channel ko na Commander Leon Bonsai Hunter, pakisuportahan na rin po. Bukod dun sa Commander Leon Divine Healer. No, dalawa yung account natin, Commander Leon Divine Healer, Commander Leon Bonsai Hunter. So, pareho pong akin yun. Nini Kacheng, magkano po ang libro? Depende po sa libro, ma'am. Mag-PM ka na lang kung anong libro po ba yung hinahanap mo. Kasi marami na kaming inilabas na libro. Bahala ka na kung ano yung mapipili mo. So yun, mag-PM ka po ngayon. Antayin ko yung PM mo para mapag-usapan po natin. Then sa mga nagtatanong kanina kung magkano yung ganyan, magkano yung ganito, mag-PM lang po kayo. Kasi kung minsan, iba yung tawag ninyo eh. Meron kayong tinatawag na sabi ninyo, mutyanan lang jam. Tapos, nag-iiba-iba eh. Nag-iiba-iba. Kung minsan may tinatawag, basta may mga bato na iba yung pangalan sa inyo. Kaya hindi ko maintindihan. Kaya mas maganda mag-PM tayo para magkaintindihan. Kasi kung minsan iba po yung katawagan sa Tagalog, iba yung katawagan sa Bisaya. Kaya po hindi nagkakaintindihan, Kaya doon, kung pwede kong ipakita sa inyo, picturean ko o video call ko para makita na ninyo kung ito ba yung hinahanap nyo o hindi. So, yun mga idol. At doon sa mga nasa YouTube channel natin, pag napanood nyo mamaya ito, pakikopya na lang po. At madali lang naman makopya. Kung sa mga bago nanonood pa lang, i-replay nyo lang at marami kayong makokopya mga orasyon. So yun, mapagpalang gabi. Medyo pagod din kasi ako, galing din ako sa UP. May pinick up lang kami po doon na isang bonsai materials. So kararating ko lang din, si Mrs. kararating lang din. No, magkahiwalay kami ng lakad. Then, yun, kailangan na rin kumain tayo dahil alas 8 na. At maya-maya po ay pahinga na rin kami. At may panibagong lakad na naman din kasi kami bukas. So, yun po. Sa mga magpapabanishing, sa mga
ritual sa pamilya. Tandaan po natin, ritual sa pamilya hanggang Lunes lang ang magpapatala. Yung rituala naman ng banishing, yung magpapabaklas ng kamalasan, sumpa o anuman yung mga anik-anik sa katawan ninyo, negatibo o anuman yan na ipapabaklas ninyo sa amin. Mag-PM na po kayo agad at magdonasyon na lang kayo kung anuman yung na gagamitin na para sa inyo, para kayo ay maritwalan. So, dun yung gusto naman na hindi nababanggit yung kanilang pangalan, sekreto lang. Pwede kayong magpabanis o ritual ng pamilya, pwede rin pong private. Kumbaga, exclusive. Tayo lang ang nakakalam. Makikita niyo yung ritual pero hindi namin babanggitin ang pangalan ninyo. So, yun po, sa mga gusto ng exclusive ritual, pwede. Revuelta man yan, ritualan ng pamilya, then prosperity, ano man yan yung mga paparitualin nyo, pwede. So, yun, hindi muna tayo tumatanggap ng ritual para sa sumakabilang bahay na asawa. So, hindi po muna. Masakit po sa ulo yan. At medyo, kuminsan, mahirap talaga. Mahirap talaga magpabalik ng ganyan. Lalo na kung talagang bisyo na nila. Yung sumakabilang bahay. So, yun, mapagpalang gabi. Ingat-ingat kayo palagi mga idol at lagi tayong manalangin upang tayo pagkaluban ng swerte, biyaya at pag-iingat ng ating amang kataas-taasan. Maraming salamat sa lagi niyong pag-antabay at laging pagtitiwala sa atin sa mga gamit man o sa mga orasyon o saan man yan tungkol sa spiritual. Maraming salamat sa inyo. Mapagpalang gabi. Sign out na tayo mga idol.